Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang isinumpang talento ng martial arts. Sa simula ng episode 10, pagkatapos matutunan ni Jin ang flitting step technique, lumipas ang isang buong buwan sa kanilang pananatili sa nayon. Napansin ni Chang na hindi pa rin nila natatapos ang kanilang misyon, gayunpaman, napansin ni Chang na sa loob lamang ng panahong iyon ay tuluyan ng na-master ni Jin ang flitting step technique. Ipinaliwanag ni Chang Myung na hindi na siya nagulat sa nangyari. Ayon sa kanya, isang ang tunay na martial sage si Jin. Ang mga martial sage ay may pambihirang kakayahang maunawaan, matutuhan, at mapahusay pa ang anumang martial art sa pamamagitan lamang ng pagmamasid. Muli nitong pinatunayan kung bakit napakabilis ng pag-unlad ni Jin kumpara sa ibang martial artists. Samantala, tahimik namang nag-iisip si Miss Beck. Naalala niya ang sinabi noon ni Commander Jinma na balang araw ay si Jin ang papalit sa kanyang posisyon bilang commander. Habang pinagmamasdan ng mabilis na pag-unlad ng binata, nagsimula siyang maniwalang hindi iyon simpleng papuri lamang. Unti-unti niyang napagtatanto na tunay ngang pambihira ang talento ni Jin. Maya-maya, nagtanong si Chang kung ligtas bang mag-isang ipinadala si Jin upang mag-imbestiga. Ipinaliwanag niyang karaniwan ay magkakasama silang umiikot sa paligid ng nayon dahil maaaring nagtatago lamang sa malapit ang mga miyembro ng Bloodfire Cult. Ngunit sinabi ni Miss Beck na wala siyang dahilan upang mag-alala. Sa kanyang pananaw, wala roong kalabang madaling makakatapat kay Jin. Dagdag pa niya, sapat ang talino ni Jin upang umatras at ipaalam muna sa grupo ang anumang matutuklasan niyang kalaban. Nilinaw niyang reconnaissance lamang ang kanyang misyon at hindi direktang pakikipaglaban. Ang pagtitiwalang iyon ay nagpapakita kung gaano nakataas ang tingin ng kanyang mga kasamahan sa kakayahan ni Jin. Samantala, mabilis na tumatakbo si Jin gamit ang kanyang flitting step technique. Habang sumusulong, naramdaman niyang higit na mabilis ang kanyang galaw kumpara noon. Dahil dito, nakarating siya sa mas malayong bahagi ng kabundukan, lampas sa lugar na karaniwan niyang iniikutan araw-araw. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang maliit na kubo malapit sa bundok. Maingat siyang sumilip at nakita niyang may isang miyembro ng Bloodfire Cult na kasalukuyang sumisipsip ng life essence ng isang batang lalaki. Agad na naisip ni Jin na natagpuan na niya ang pinagtatagwan ng mga kalaban. Nagpasya sana siyang bumalik upang ipaalam muna ang kanyang natuklasan sa grupo. Ngunit bago siya tuluyang umalis, muli niyang niselayan ang batang biktima. Dahil dito, hindi niya napigilan ng matinding galit. Naisip niyang kung kikilos siya agad, baka may pagkakataon pa siyang mailigtas ang bata. Habang patuloy na sinisipsip ng cultist ang life essence ng bata, biglang lumitaw si Jin sa kanyang harapan. Agad na tumayo ang miyembro ng Bloodfire Cult at tinanong kung sino siya. Nang makita nito ang uniforme ni Jin, agad nitong nakilalang kabilang siya sa Ruinfort sector. Gayunpaman, nang mapansing white rank lamang ang kanyang suot, minamaliit siya nito. Sinabi nitong wala namang magagawa ang isang white rank na nag-iisa laban sa kanya at ipinagmalaki pang sisipsipin din nito ang life essence ni Jin. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang pagsasalita, isang mabilis na sword strike ang dumaan. Sa isang iglap, naputol ang ulo ng cultist at bumagsak ito sa lupa. Hindi na ito nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Muling ipinakita ng eksenang ito kung gaano kalinis at kabilis kumilos si Jin kapag seryoso na siya sa laban. Pagkatapos nito, agad na nilapitan ni Jin ang batang lalaki. Ngunit huli na ang lahat. Wala na itong buhay. Tahimik siyang humingi ng paumanhin sa bata dahil hindi niya ito nabutang mailigtas. Habang nakatingin sa walang buhay na katawan nito, naalala rin niya ang sarili niyang pamilya. Dahil dito, lalo lamang tumindi ang kanyang galit sa Bloodfire Cult. Sa kanyang isipan, nangako siyang uubusin muna ang lahat ng miyembro ng kulto bago niya bibigyan ng maayos na libing ang bata. Balak din niyang ibalik ang katawan nito sa kanyang mga magulang upang maihatid nila ito sa huling hantungan. Pagkatapos noon, maingat na sumulong si Jin patungo sa mismong hideout ng Bloodfire Cult. Gamit ang kanyang pambihirang kakayahang maramdaman ang daloy ng enerhiya, agad niyang natukoy ang mga kahinaan at lokasyon ng mga kalabang nagtatago sa loob. Hindi na siya nag-atubili. Agad niyang pinakawala ng kanyang swift blade technique at nagsagawa ng isang napakalakas na sword strike. Sa isang iglap, naputol ang malaking bahagi ng gusali.
Kasabay nito, nahati rin ang katawan ng halos lahat ng miyembro ng Bloodfire Cult na nasa loob. Isa lamang ang bahagyang nakaligtas, ngunit mabilis na tumalon si Jean at tinapos din ito sa isang kasunod na pag-atake. Matapos gumuho ang gusali, may napansin siyang isang lihim na kuweba sa likuran nito. Dahil dito, napagtanto niyang hindi lamang simpleng hideout ang lugar, kundi isa pala itong outpost ng culto. Agad niyang naisip na malaki ang posibilidad na mayroon pang mas maraming kalaban sa loob ng kuweba. Hindi nagtagal, may ilan pang cultists ang lumabas mula sa loob. Galit na galit silang sumigaw at iniutos na patayin agad si Jean dahil sa pagpatay nito sa kanilang mga kasamahan. Kabilang sa mga lumabas ang miyembrong nakatakas noong nakaraang engkwentro. Nang makita si Jean, sinabi nitong isa lamang siyang white-rank disciple mula sa Ruinfort sector at iginiit na wala itong karapatang umatake sa kanilang grupo. Sinubukan pa nilang alamin kung nag-iisa lamang ba si Jean o may kasama itong mga blue-rank warriors. Ngunit nang mapagtanto nilang wala siyang kasamang iba, lalo silang naging kampante. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado si Jean. Sinabi niyang wala siyang obligasyong sumagot sa mga taong tulad nila. Ipinakita rito ang kanyang matatag na paninindigan at kumpiyansa, na nagpapakita kung gaano nakalaki ang kanyang pag-unlad bilang mandirigma. Sa sumunod na sandali, agad na ginamit ni Jean ang fleeting step technique. Sa napakabilis na galaw, lumusab siya sa gitna ng mga cultists at mabilis na inikat ang kanyang espada. Isang sunod-sunod na slash ang kanyang pinakawalan sa 4 na direksyon, at sa loob lamang ng isang pag-atake ay napatay niya ang 4 na kalaban. Isa-isang bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa bago pa man nila maunawaan ang nangyari. Gayunpaman, matapos ang laban, napansin ni Jean na patuloy pa ring may naglalabas ng napakalakas na killing intent mula sa loob ng kuweba. Ipinahiwatig nito na ang tunay na banta ay hindi pa lumalabas. Dahil dito, naging mas maingat siya habang nakatutok sa madilim na pasukan ng kuweba. Maya-maya, isang malamig na boses ang narinig mula sa loob. Ipinahayag nito ang pagkagulat na isang white-rank disciple lamang ang nakapatay sa 7 nilang miyembro. Ayon sa nagsasalita, isa iyong malaking kahihiyan para sa Bloodfire Cult at tila hamina na raw ang kanilang mga tauhan. Hindi nagtagal, lumabas ang isang bagong cultist. Agad na napansin ni Jean na kakaiba ang aura nito kumpara sa lahat ng kalabang kanyang nakaharap kanina. Mas mabigat, mas mapanganib, at mas nakakatakot ang enerhiyang inilalabas nito. Dahil sa kanyang matinding sensitivity sa ki, agad niyang napagtanto na ang taong iyon ang pinakamatibay sa buong outpost. Napansin din ni Jean ang kakaibang anyo ng kalaban. Habang ang karamihan sa mga miyembro ng Bloodfire Cult ay may pulang buhok, ang lalaking ito ay may buhok na itim sa itaas at pula sa ibaba. Ayon sa kanyang obserbasyon, senyales iyon na umabot na ang taong iyon sa isang mas mataas na antas ng kultibasyon. Isa itong malinaw na indikasyon na hindi ordinaryong miyembro ang kanyang kaharap. Sa isip ni Jean, tinaya niyang ang kalabang iyon ay mas malakas kaysa sa lahat ng nauna niyang nakalaban. Pinaghinalaan niyang ito ang leader ng outpost, o marahil ay mismong commander nito. Batay sa lakas ng enerhiyang kanyang naramdaman, inisip niyang ang kalaban ay nasa antas na ng Supreme Master, isang antas na karaniwang kayang labanan lamang ng mga branch commander ng kanilang sektor. Kasabay nito, dahan-dahang itinaas ng cultist ang kanyang espada at sinabi na napatay ni Jean ang 7 nilang kasamahan. Bilang kapalit, sinabi nitong sisipsipin nito ang life essence ni Jean upang tuluyan nitong maabot ang ganap na antas ng Supreme Master. Sa puntong iyon, ipinaliwanag na ang mga tulad niya ay tinatawag na Blood Priests. Sila ay mga miyembro ng Bloodfire Cult na unti-unti nang nawawala ang kanilang pagkatao habang lumalakas. Habang lalo nilang sinisipsip ang life essence ng mga tao, mas lumalakas sila, at unti-unting nagiging itim ang kanilang buhok. Kapag tuluyan ng naging itim ang buong buhok nila, nangangahulugan itong halos ganap na nilang isinuko ang kanilang pagiging tao. Ang detalyeng ito ay lalo pang nagpakita kung gaano kadelikado at kalupit ang landas na tinatahak ng kultong iyon. Nanatiling nakatitig si Jean sa kanyang kalaban, habang ganoon din ang ginagawa ng Blood Priest sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, naisip ni Jean na oras na upang gamitin ang espesyal na teknik na minsan na niyang ginamit laban sa kanyang senior sa loob ng tore. Agad siyang umatras ng ilang hakbang upang makakuha ng tamang pwesto bago mabilis na sumugod. Nang makita ito ng Blood Priest,
sinabi nitong masyado nang naging mayabang si Jean. Ayon dito, dahil lamang nakapasok siya sa Ruin Fort sector ay inakala na niyang kaya niyang talunin ang isang blood priest. Hindi na sumagot si Jean. Sa halip, agad niyang ginamit ang Transcendence Sutra technique at nagpakawala ng isang malakas na sword strike. Nang harangin iyon ng blood priest gamit ang kanyang espada, agad nitong naramdaman na kakaiba ang lakas ng binata kumpara sa ibang white-rank disciples na nakaharap nito noon. Gayunpaman, nanatili pa rin itong kumpiyansa dahil naniniwala itong sapat ang sarili nitong mga kakayahan upang maneg. Pagkatapos ng unang banggaan, mabilis na umatras si Jean bago muling sumugod. Sa pagkakataong ito, sunod-sunod na pag-atake ang kanyang pinakawalan mula sa iba't ibang direksyon. Minsan ay sa harapan, minsan naman ay sa tagiliran at likuran. Dahil dito, unti-unting nahirapan ang Blood Priest na salagin ang bawat atake. Sa kabila nito, ngumiti pa rin ang cultist at sinabi nitong mas lalo lamang siyang nasa sabik na kunin ang life essence ni Jean dahil sa ipinapakita nitong talento. Habang nagpapatuloy ang laban, naalala ni Jean ang kanyang pamilya at ang mga taong pinaslang ng Bloodfire Cult. Bumalik sa kanyang isipan ang masasakit na alaala ng trahedyang kanilang dinanas. Dahil dito, lalo pang nag-alab ang kanyang galit. Sa isip niya, hindi na siya ang dating mahina at walang magawa. Malaki na ang kanyang ipinagbago, at ngayon ay kaya na niyang lumaban. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Jean ang braso ng Blood Priest. Gamit ang kanyang napakalakas na pisikal na lakas, agad niyang binali ang braso nito. Napasigaw sa sakit ang cultist, ngunit hindi pa rin ito sumuko. Kaagad nitong tinipon ang fire energy sa natitira nitong kamay at nagbantang hindi makaliligtas. Si Jean. Ngunit bago pa man ito may sigawa ang pag-atake, mabilis na inikat ni Jean ang kanyang espada at tuluyang pinutol ang natitira nitong braso. Sa sandaling iyon, wala nang kakayahang lumaban ng maayos ang Blood Priest. Ang isa nitong braso ay nabali, habang ang isa naman ay tuluyang naputol. Hindi na sinayang ni Jean ang pagkakataon. Agad siyang sumugod at itinusok ang kanyang espada sa katawan ng kalaban. Tumagos ang talim sa katawan ng Blood Priest, at bahagya pa niya itong iniikot sa loob upang matiyak na hindi na ito makakalaban pa. Sa kabila ng matinding sugat, hindi pa rin matanggap ng Blood Priest ang kanyang pagkatalo. Sinabi nitong imposibleng matalo siya ng isang white-rank disciple. Bilang tugon, sinabi ni Jean na mali ang naging pagtingin nito sa kanya, at iyon mismo ang dahilan kung bakit dito na magtatapos ang buhay nito. Pagkasabi nito, hinugot niya ang kanyang espada, at tuluyang bumagsak ang Blood Priest. Sa puntong iyon, malinaw na natapos na ang laban. Ipinakita rin ng eksenang ito kung gaano nakalaki ang naging pag-unlad ni Jean, dahil kahit mas mataas ang antas ng kanyang kalaban ay nagawa pa rin niyang maneg sa pamamagitan ng tamang diskarte at kakayahan. Matapos mapatay ang Blood Priest, sinabi ni Jean sa kanyang sarili na hindi na kailangang isa-isahin pa ang mga bangkay ng mga cultist. Habang sinusuri niya ang paligid, napansin niya ang isang malaking hukay sa gilid ng lugar. Nang lumapit siya at sumilip sa loob, nakita niyang punong iyon ng mga bangkay ng mga taga-nayon. Dahil dito, lalo niyang naunawaan kung gaano kalupit ang ginawa ng Bloodfire Cult sa mga inosenteng tao. Habang patuloy niyang tinitingnan ang paligid, may isa pa siyang napansin. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa gabi, kung saan makikitang may buhat siyang isang bata habang pabalik sa kanilang kampo. Pagdating niya roon, agad siyang napansin ng kanyang mga kasamahan. Nagulat sila dahil ang kanyang mga damit ay nababalot ng dugo. Agad na lumapit si Chang at sinabi niyang unahin nilang alagaan ang batang buhay pa. Ipinaliwanag niyang kailangan itong magamot sa lalong madaling panahon. Samantala, nagtanong si Miss Beck kung nakipaglaban ba si Jean at kung siya ba ang nasugatan, dahil puno ng dugo ang kanyang kasuotan. Ipinaliwanag ni Jean na hindi kanya ang dugong iyon. Sinabi niyang dugo iyon ng mga miyembro ng Bloodfire Cult. Ikinwento niya na habang nagsasagawa siya ng reconnaissance sa paligid, natuklasan niya ang isang outpost ng culto kung saan may humigit kumulang 6 o 7 cultists. Dahil dito, sinabi ni Miss Beck na mabuti na lamang at agad siyang nakabalik at nailigtas pa ang bata. Ayon sa kanya, kailangan na nilang kumilos kaagad. Kung may natagpo ang outpost, malaki ang posibilidad na may iba pang miyembro ng culto sa lugar. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Jean na bukod sa mga ordinaryong miyembro,
mayroon ding isang napakalakas na mandirigma na may buhok na kalahating itim at kalahating pula. Ayon sa kanya, mas malakas ito kaysa sa lahat ng iba pang cultists na naroon. Pagkarinig nito, agad na naunawaan ni Chang Myung at Miss Beck na ang tinutukoy niya ay isang blood priest, isang mandirigmang nasa antas ng Supreme Master. Dahil dito, agad na tumayo si Miss Beck at sinabing kailangan nilang pumunta sa outpost upang lipulin ang natitirang mga miyembro at tuluyang buwagin ang kanilang base. Kasabay nito, hinugot din ni Chang Myung ang kanyang espada at nagpahayag na hindi nila maaaring pabayaan ang outpost. Ipinaalala niyang ang tunay nilang misyon ay lipulin ang Bloodfire Cult, kaya tungkulin nilang tapusin ang lahat ng natitira sa lugar. Ngunit bago pa sila makaalis, pinigilan sila ni Jin. Sinabi niyang hindi na nila kailangang pumunta roon. Sa halip, iminungkahi niyang magpadala na lamang sila ng mga sundalo ng pamahalaan upang kunin ang mga bangkay. Nagulat sina Miss Beck at Chang sa sinabi niya. Nagtanong sila kung ano ang ibig niyang sabihin, at kung bakit mga bangkay na lamang ang kailangang kunin. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi na nila kailangang harapin ang mga halimaw sa outpost. Pagkatapos ay diretsahang tinanong ni Miss Beck kung ibig bang sabihin ni Jin na pinatay na niya ang lahat ng cultist sa outpost, kabilang na ang Blood Priest, nang siya lamang mag-isa. Kalmadong sumagot si Jin at kinumpirma niyang napatay na niya silang lahat. Hindi agad makapaniwala sina Chang at Miss Beck. Muli siyang tinanong ni Chang kung sigurado ba siya sa kanyang sinasabi. Bilang paliwanag, sinabi ni Jin na malaking tulong ang fleeting step technique na itinuro sa kanya ni Chang Myung. Dahil sa teknik na iyon, naging mas mabilis ang kanyang mga galaw at nagawa niyang makontrol ang buong laban-laban sa mga cultists. Nagkatinginan sina Chang Myung at Miss Beck na kapwa bakas ang matinding pagkagulat sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahang sa napakaikling panahon ay nagawa ni Jin na masterin ang teknik at gamitin iyon upang mag-isa niyang tapusin ang isang napakadelikadong misyon. Sa puntong iyon, lalo nilang napagtanto na ang potensyal ni Jin ay higit pa sa kanilang inaasahan. Dito nagtatapos ang episode 10. Sa susunod na kabanata, malalaman kung ano ang susunod na misyon na ipagkakatiwala kay Jin matapos niyang matagumpay na tapusin ang misyong ito.